Kaugnay pa rin ng mga basura mula sa Canada, makakapanayam naman natin si Ana Kapunan, ang Program Coordinator ng Global Chemicals Management, Ban Toxics. Magandang tanghali po sa inyo. Si Rafi Tima po ito. Live po kayo sa Balitang Hali. Good afternoon, Rafi. Good afternoon, Tia. Ano po reaction dun sa panibagong, yung mga na-discovering batch ng basura ng Canada na dinala na sa Kapas Tarlac? Siyempre, galit kami at nakaka-frustrate kasi 2 taon na namin itong pinaglalaban. Parang wala kaming naririnig na suporta from the Philippine government na ipabalik ang basura sa Canada. Agree po ba kayo doon sa argument na pagka ibinalik kasi doon, talagang hahaba pa yung proseso ikang at dadan pa ito sa International Court of Law? Kaya minarapat na lang na itapon na lamang sa Kapas dahil hindi naman toxic yung mga material at pwedeng dalhin sa Tarlac. Number 1 kasi na issue dyan, meron tayong tinatawag na Basel Convention. Dun sa Basel Convention, ang dapat na liable at accountable dyan ay yung exporting country, in this case Canada. Kailangan dyan ang mag-call would be the country na pinagpadalhan nun, and that is the Philippines. Pero wala tayong naririnig na panawagan ng DFA dyan sa issue na yan. Wala kaming narinig na active campaign ng DFA na ipabalik ang basura sa Canada. Pangalawa, hindi natin pwedeng i-shorten kasi yung proseso na yon. Kasi meron tayong international agreement nga na napag-usapan. Pangatlo kasi, yung sinasabi nilang hindi toxic, physical observation lang ang ginawa. Wala tayong nakita na assessment as to kung yung chemicals, ano-ano ba yung chemicals na naandyan. Walang report na ganun. Sinabi lang na puro plastic lang siya, meron siyang adult diapers, pero wala tayong nakitang study na naglabas na, meron ba yan mercury? Meron ba yan iba pang toxic chemicals na nakahalo? So ano po yung panawagan nyo ngayon sa gobyerno? Although, naitapon na yung ibang mga basura doon sa Tarlac. Doon sa remaining na basura, dapat nilang i-hold yan at panawagan talaga sa Canadian government. Kasi Rafi, meron pa tayong tinitingnan ditong government losses due to storage and demurrage, which accounts to 150 million pesos. Wala tayong narinig na siningil yan sa Canada, considering na may backlog ang Bureau of Customs dyan. Diba? Nagbayad lang ang importer ng 900 pesos per ton. So per container van, 22,500 lang ibinayad dun sa sa basura na yan. So ang lumalabas po na natapunan na tayo ng basura, nalugi pa tayo dahil sa mga hindi nila binayarang mga tax. Yes, dehadong-dehado tayo dyan. Kasi imagine mo kung anong pwedeng mangyari sa 150 million na papasok na buwi sa atin. So according to our estimates, umaabot na 150 million. Bakit wala tayong naririnig na panawagan dyan? Meron na ho bang ganitong kaparehong kaso kayong na-encounter sa ibang bansa na kung saan yung bansang pinagtapunan ng basura, naibalik nila yung basura dun sa pinanggalingang bansa? Oo. Rafi, kung maalala mo, nung panahon ni Domingo Siazon, may dumating dito na basura galing Japan. Kasi dun sa Basel Convention, sinasabi doon na kung merong contraband, katulad ng basura, within 30 days, kailangan pabalikin yan dun sa bansang pinanggalingan. Ang may responsibilidad na magpabalik, katulad nung nabanggit ko kanina, is the exporting country. So sa case noon, nung Japan, sila yung nagpadala ng barko, sila yung nag-pick up. Ang maganda lang sa nangyari doon, kasi ang very active doon sa campaign was Secretary Domingo Siazon. So kung active kasi yung DFA secretary mo, magpatawag ng ganun, kasi international agreement siya Talagang susunod naman yung bansang may kasalanan. Dito hindi namin to narinig sa kasong to. At hindi na po issue yung tagal ng abuting panahon para ito ma-resolve. Right. Kasi as Basel Ban says, within 30 days, kailangan maibalik yan. Wala tayong nakitang ganong effort this time. Anyway, sana po ma-resolve nga ito at sana hindi na maulit yung pagtatapon ng basura nila. Pero para hindi ito maulit, dapat nga may aksyon mula sa pamahalaan para maipakita hindi natin papayagan yung mga ganitong illegal na gawain. Maraming salamat po. Rafi, meron lang ako huling panawagan. Go ahead po. Na sana dito sa nangyari na to, matuloy na ang ratification ng Basel Amendment para hindi na ulit mangyari na matapunan po tayo ulit ng basura. At specifically, ano po yung amendment na nakapaloob doon na magpe-prevent ang ganitong insidente?
Opo, in the Basel Ban Amendment, ang sinasabi po doon, bawal na po ang pag-export ng kahit anong uri ng basura. So doon po kasi sa dating napirmahan ng Pilipinas, ang sabi po doon, pwede tayong tumanggap ng recycled materials. So pag pinirmahan na po, pag na-ratify na po yung amendment ngayon na nilalakad natin, hindi na po natin kailangan tumanggap pa ng kahit anong uri po ng basura. At this will really prevent rich countries from exporting garbage to the Philippines. Okay, sige po. Maraming salamat, Ana Kapunan. Maraming salamat. Opo, Maraming Program salamat, Coordinator ng Global Chemicals Management Ban Toxics. Magandang tanghali po sa inyo.